Yo guys, check kamusta mga idol. So ito na nga po, no? Ang antivirus na sinasabi nila dito mga lods. At ito ba yung pangalawang pandemic na mangyayari sa atin? Ready ba ang mundo? No? Specifically, ready ba ang Pilipinas pag nagkaroon tayo ulit ng ganito? Malamang negative na to. Mga idol, baka maubos na tayo kapag nangyari to ngayon. Sa Pilipinas, mga idol, oh my goodness, okay? Ini-imagine ko pa lang, nako, delegates na tayo. Excuse me po, ayan meron na ata tayo nun So ito mga Lodi nag-umpisa to mga idol. Sabihin ko lang sa inyo, nag-umpisa to nung June 11, nung yung ano na to, issue na to June 11, 2022. Oh my goodness, kilala nyo ba si Soothsayer? Mga idol, oh ayan, sabi niya, nung June 11, 2022, in 2023, so 1 year, no, after niyan, no, na pinost to, matatapos ang coronavirus. Okay? Yung COVID-19 matatapos. Pinost niya yan so advance siya mag-isip. And then 2026, hantavirus. Ito yung sinasabi niya. Imagine para siyang yung The Simpson, di ba? Nahulaan niya na magkakaroon ng hantavirus ng 2026. Pinost niya to noong 2022. Ano ba to mga Lodi? Saan ba nagsimula to mga idol? No? At especially kasi hindi na tayo mabubuhay lalo na sa Pilipinas once na magkaroon tayo ng pandemic, yung lockdown. Wala na mga idol, magkakagulo na rito sa Pilipinas. Lalo na ngayong yung gobyerno natin ganito. Nako, hindi malamang deads na tayo mga idol. If ever lang no na mangyari to. So, tignan na natin to mga idol, no? Eto kasi dito nagsimula yan sa cruise ship na to. Okay? Sabi dito, what's going on with the hantavirus? A rare but serious cluster of hantavirus infection made headlines in early May. Ngayong May to. 2026 after passengers aboard a cruise ship fell ill. No? Nagkasakit. Per World Health Organization, 7 cases were identified. 2 laboratory confirmed hantavirus infection and 5 suspected cases. The cruise ship hit by a deadly hantavirus outbreak is en route to the Canary Islands to allow officials to inspect the vessel. The outbreak is spreading rapidly with multiple reports of residents being isolated in several countries, including Singapore, Spain, United States, and the Netherlands. No? Ano ba yung hantavirus, mga idol? No? Sa mga hindi nakakaalam, hantavirus are a group of viruses in the family Hantabiridae. No? Viridae. Ayan, sorry kung hindi natin nasasabi ng maayos. Pero Hantabiridae carried by rodent such as mice and rats. So sa mga daga, mga idol, no? Ihe, laway ng daga na may virus na, no? Kumbaga, infected na daga, yung ihi nun at yung laway nun that act as reservoir without getting sick themselves. They are many strains worldwide, no? There are many strains worldwide in the Americas that typically cause hantavirus cardiopulmonary syndrome, a severe respiratory illness. In Europe and Asia, related strains more often cause hemorrhagic fever with renal syndrome, which affects the kidney. Nako, kidney ang binabanata nito. Hantavirus infections are uncommon but can be deadly. In the America, HCPS has case fatality rate of 20 to 40% up to 50% in some strains, no? For context, the US, about 890 cases have been reported since 1993, mostly in western states, without roughly 35% fatal. While the World Health Organization assesses the global risk as low, this serves as a reminder that zoonotic viruses can emerge in unexpected places. Prevention boils down to avoiding rodents, seal homes, store food securely, and clean dropping carefully. So, ngayon mga idol, dito nagsimula, nagtrending to dito sa ship na to. Okay? So, eto, mga Lodi, nearly 40 cruises passengers exposed to the deadly virus may have already scattered across the globe. Imagine yung mga pasahero kung saan nagsimula yon,
Actually, mamaya may papakita tayong video na nagsasalita yung kapitan na namatay daw yung meron daw namatay na passenger pero hindi daw yung virus, etc., etc. And then lately biglang sinabi na may virus pala dun sa sa ship na yon at namatay yun doon, mga lodi. Kaya nga sabi dito, halos nasa 40 cruise passengers exposed to the deadly virus may have already scattered across the globe na, no? Kalat na sa buong mundo yung 40 na tao na yon. As authorities scramble to track them down. So, nahirapan silang i-track yung mga yon. Ako, nasa na kaya yung mga yon? Dozens left the MV Hondu ship without contact tracing after the hantavirus outbreak that's already killed at least 3 people. Imagine, wala sila mga contact number o hindi sila makontak. The World Health Organization warns that while human-to-humans transfer is uncommon, it's still possible. Health agencies are now racing to locate passengers across multi-continents before more cases emerge. So ayan na, nagkakaroon na ng dito, mga lodi, nasi-shake na yung global mismong World Health Organization. Yung World Health Organization WHO na lang. WHO has alerted 12 countries after passengers from the MV Hondu's got off the ship earlier in the trip amid the suspected hantavirus outbreak. The ship is now heading toward the Canary Island. The following countries were alerted according to the WHO. Ito yung mga bansa na yun, mga idol, no? United States of America, no? Okay? Canada, yung bansa ni Avril Lavigne, yung idol ko. Denmark, Germany, Netherlands, New Zealand, St. Kitts and Nevis, hindi ko alam yun. Singapore, Sweden, Switzerland, Turkey, and United Kingdom. Ito na yung mga inalerto, mga idol. Kung hindi to ganun ka, alam niyo yun, kaseryoso, bakit parang worldwide yun? Yung kumbaga, napakadaming bansa yung ina-alert. At ito pa, mga idol. Ito, sa mga nabanggit na yan, wala ang bansang Israel. Pero, Israel confirms its first case of hantavirus. Oh my goodness. Oh my goodness to, mga idol. No? Ayan hantavirus, mga lodi, meron na sa Israel, wala siya dyan. Pero syempre dito, meron sa Singapore, nabanggit yung Singapore doon. Singapore hantavirus has arrived, suspected cases now being reported, with individuals isolating as testing begins. Across the world, more cases are appearing in the headlines. We've seen this pattern before, katulad nung sa COVID-19. It starts small, it spreads quietly, then suddenly it's everywhere. Travel, contacts, delay, that's all it takes. The question is no longer if this escalate, it's how far it's already gone. So, prepare na, mga lodi, no? Ito nako, lalo na, nako. Hindi ko alam kung ako sa akin lang mga idol alam nyo ang lamang dito kasi ako sa akin, kunyari kami mga online kasi 'di ba, makakapagtrabaho ka pa kahit na walang ganito pero yung si boss, yung asawa ko teacher, so ibig sabihin kapag nagkaroon ulit ng lockdown okay lang din sila kasi government sila. Ang iniisip ko yung ibang kapamilya na talagang alam niyo yun, bumabiyahe, no? Ang trabaho nila talagang kailangan nilang lumabas, no? Kumbaga sa field sila nagtatrabaho. So kung magkakaroon ulit tayo ng pandemic, tas aasa lang tayo sa ayuda, naku, negative na yun, mga idol. Matitigas ang ulo ng mga Pilipino, hindi na yung papayag, mga lord, sa tingin ko lang, no? Sana hindi na ito mangyari. Bukod dyan, sabi nga ng Harvard professor, hantavirus has no long enough incubation period that patients are being quarantined for 40 days. 40 days. Joseph Allen says symptoms can appear weeks after infection. For context, COVID quarantine was 14 days. COVID 14 days mga lodi, sa kanila 40 days. Cases are already popping up in multiple countries after an outbreak on cruise ship. Good luck to us all. Imagine mga lodi mga eksperto na itong mga idol, ganito na yung mga sinasabi nila, no? Ito yung mga video, mga idol, no, na sinasabi na nung ni-rescue nila yung nasa shift, no? At ewan ko kung ano pa yung mga ibang video na to, pero look closely at the suit.
that hantavirus crews are wearing, mga idol. Parang yung sa pandemic, 'di ba? Parang sa COVID-19. Pero tingnan nyo naman to, pay attention to the man in the yellow hat. So ito yon. People are beginning to wonder if the hantavirus cruise ship is a giant psyop. Ito yan ha, mga lodyan. Ito yung ship na yan, yung blue. Yung ship yan eh, kumbaga ni-rescue nila yung ano dyan eh. Parang meron silang nilabas dyan, mga idol, na affected nung virus. Ito ata yung mga yan, yung pinasok nila dyan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung kapitan na nagsasalita, mga idol. They don't want you to see this. The captain tells everyone the first person passed o namatay from natural causes daw. Natural causes daw, mga idol. And that the doctor confirmed it. No? Kinonfirm daw ng doktor na natural causes yung kinamatay ng isang pasahero nila dyan. Hindi daw yon infectious. Hindi yun infectious ha, sabi nito ni Cap. Everyone standing around in a group. So ito yung mga pasahero. The record was later corrected. After nung in-announce to ng kapitan, kinorek yan, mga lodi. But this footage is still out there. Sinabi nung ngayon kasi pagkatapos nito, mga idol, pagkatapos niyan, biglang nagkaroon na nung virus na yun. Ito yung ship na yun. So, grabe, parang tinatago nila, mga idol. Parang ganun yung sinasabi dito. WHO confirms 5 hantavirus cases, mortality rate 40%. For context, COVID-19 was 1% lang. Ito 40%, mga idol. The good news, hantavirus does not spread between humans, no? But the bad news, 40% of those infected don't survive. 5 cases is small, no? Cases is small. The WHO doesn't confirm cases unless they're concerned. Monitoring this closely. Ayun, no, tignan nyo yung hindi ko, tignan natin. Tangin natin sounds. Meron silang ganyan, mga bilog-bilog, no? Parang nakikita ko yan pag Makati, no? Ayun, wala namang bilog-bilog, no? Pero pag ginanon nila, nagkakaroon sila ng ganun. Ayan ba yung sintomas ng hantavirus, mga idol? Sabi nga ni Alex Jones, kilala to si Alex Jones sa mga lodi. Kumbaga parang sa atin si Ted Filon to eh. Globalist launch COVID 2.0 as hantavirus spreads worldwide. EU tells citizens mask up, stocking hysteria. So magmask na daw ulit. Just like a light switch, when they start to turn off this Iran war, they flip the switch with the hantavirus. Grabe yung nangyari sa mundo. Pagtapos ng Iran, ito naman, hantavirus naman. Mga lodi, anong masasabi nyo rito, mga idol? Isa pa, syempre magsasalita ang ating Daddy Trump dyan, mga idol, tungkol dyan sa ano na yan, sa issue na yan, sa cruise and sa hantavirus. President Trump says he has briefed on the hantavirus situation but does not believe Americans should concern. So sa kanya, okay magalala. Parang ganun yung sinasabi niya rito, no? Ganun din yung sa dati. Sa coronavirus dati. Okay magalala, it's biglang boom, laki, no? So ito na, ganito rin. Sabi ngayon ni Trump, no, wag kayo mag-alala. We have a lot of great people studying it. It should be fine. We hope. Biglang we hope. It should be fine. We hope. It's very much, we hope, under control. We're gonna make a full report about it tomorrow. So, bukas, abangan natin kung ano yung sasabihin na report ni Trump dito. No, hindi natin alam kung pagmimitingan, tutuloy ba natin tong pautot natin na hantavirus na to? Kikita ba tayo dito? Pag hindi tayo kikita dito, busy pa ako sa Iran. Huwag niyo muna akong kulitin. Gagano si Trump, no? Grabe naman yung mga tao, pinaglalaroan yung buhay, no? Ito na yung WHO, mga lodi, no? Ito yung leader nila, si Manong. Sabi ni Tedros, mga lodi, no? WHO's Tedros just threatened the world. Nako, ito yung isang issue. Mga idol, no? Binantaan niya na yung buong mundo, mga lodi, no? Kasi yung Amerika at ang Argentina umalis na yan sa World Health Organization. And an incident occurs, no? Kumbaga, parang sinasabi dito,
dahil umalis ang Amerika at Argentina sa World Health Organization, bibigyan namin kayo ng pandemic. Parang ganun yung, parang ganun yung sinasabi dito sa balita na to eh. He begs them to reconsider because solidarity is the best immunity. Translation, rejoin our scam. Kumbaga, bumalik kayo sa scam namin or the next pandemic is on you. Blackmail wrap in a lab coat. O, ayan ha, mga lodi. So, ang sinasabi nila na pakanalang to ng World Health Organization, pakanalang to ng mga billionaire na lang sila, Bill Gates, no? Sabi nga dito, these hantavirus outbreaks on the cruise ship sure smell like Bill Gates again. Same billionaire, same pattern, always position with the next solution. Who else is smelling it? O, ayan ha, mga idol ha. Sino nagsalita na ito? Si Robert F. Kennedy pa to, mga idol, junior yan. Si Robert F. Kennedy Jr. Yung ating, nakaupo yan ngayon sa government ng US. Hindi ko alam kung ano siya doon, kalimutan ko na. Diba? Pero siya mismo nagsabi niyan. So, ibig sabihin, yung government ni Trump hindi naniniwala. Pero ipupush daw to ng World Health Organization. At syempre, kung maliit na bansa ka, mauuto ka, maano ka, baka gamitin ulit, no? Yung pagla-lockdown para makontrol yung mga tao. Parang ganun yan. Sabi dito, imagine pati yung si Andrew Tate, the alpha man. Hindi siya naniniwala. Ayan hindi siya naniniwala. Andrew Tate urged people to wake up and realize COVID has a psyop. They repeat to test the population. They just effing got away with it. They literally rob you and convince you to poison your children. And you're out here just voting for them, for the same effing scumbags, the greatest infringement of human rights in history. So, ayan, nagagalit si Andrew Tate, mga lodi. So, hindi rin siya naniniwala dyan. Pero, eto kasi mga idol kung titignan nyo to, ito yung sa chart natin. Sa chart natin to. Nung sa Bitcoin, okay? Nung nagkaroon tayo ng COVID-19, talaga nag-drop yung Bitcoin nun, mga idol, no? Bumagsak yan. Pero dito nagsimula yung ang laki ng bawi niya kasi nagprint ng pera pagtapos niyan eh. Ngayon, sa hantavirus, andito pa lang, kalahati pa lang. Ang tanong, magtutuloy ba yan? No? Magtutuloy ba yan at tatangkilikin ba yan? Kasi itong COVID-19, tinangkilik ng lahat ng buong mundo eh. Ito kasi parang meron ng doubt yung mga tao. So, hindi na natin alam kung sasakyan pa to o hindi na. Okay? Ayan yan mga idol, no? So, titignan natin And then, eto mga lodi, no? Even the World Health Organization is admitting that hantavirus is not the next coronavirus. After a cruise ship outbreak, no lockdowns ever. We won't listen to the globalists regardless of what they say. America has left the World Health Organization. They have no authority. No, wala silang authority sa Amerika. So, hindi nila pwedeng utusan na, oy, mag-ano kayo, mag-ganyan kayo, may virus tayo, ganyan, may pandemic. Wala nang ganun, mga idol. Hindi na makikinig yung US at sana hindi rin makinig yung Pilipinas, mga idol, no, sa mga pakulo na to ng mga scammer daw na di umano ng World Health Organization, mga idol, no. So, anong masabi nyo dito? Kung totoo man to, at kung mangyayari man, siguro totoo na nagkaroon na talaga ng mayroong mga naapektuhan ng hantavirus, pero hindi siya parang talaga yung global problem. No? Parang pinapalaki lang ng media, pinapalaki lang ng mga balita na, uy, magkakaroon tayo ng pandemic. Kumbaga, hinahype nila yung news na yon, pero na hindi naman dapat dahil hindi naman talaga siya ganun ka seryoso. Hindi natin sure kung magiging seryoso talaga siya, no? In the future, wag naman sana, no? Pero marami nagsasabi na baka maging pakulo lang to ng mga mayayaman, no? Sabi nga ni Robert F. Kennedy, no? Same pattern ng mga billionaires, no? Kung ano yung gagawin nila, parang pandemic lang na coronavirus. So ayun. So para sa akin, mas importante sa akin ngayon mas importante na maayos yung bakbakan sa Iran at sa US kesa dito muna. No, kesa dito sa hantavirus na to. Mga lodi. Siguro kaya hindi yan ninyo sa Pilipinas, baka madamay si Senator Hontiveros.
Sabihin, hantavirus yung ipapasok sa atin. Oh, joke lang yun ha, kayo magalit ha, binibiro mo lang kayo. So ayan, mga idol, no? So ayan yung ating balita dito tungkol sa hantavirus na yan, no? Medyo nakakatakot, no? Kung titignan natin yung mga balita dito, medyo ma-alarma ka lalo na kung nasa field yung larangan ng iyong trabaho. Kung magkakaroon man ulit ng pandemic, medyo di na tayo makasurvive sa tingin ko, mga idol. So ayun lang, sana huwag kayong matakot at mag-subscribe kayo sa channel natin para yung lahat ng update tungkol dito sa virus na to marinig nyo at ma-update kayo kung may bagong news. Okay? So ayun lang, i-like nyo yung video natin, mga idol. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat at What's up, what's up? yeah, thank you.